Nagtuksa ngayon ang pagpanaw ng award-winning actress na si Jacqueline Jose. Patuloy naman ang investigasyon sa pagkamatay ng aktres nang natagpo ang patay sa kanyang bahay. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawi. Ikinagulat ng marami ang biglang pagkamatay ng aktres na si Jacqueline Jose o si Mary Jane Gac sa tunay na buhay sa edad na 59 years old kahapon. Natagpuan siyang wala ng buhay sa loob mismo ng kanyang bahay sa isang subdivision sa Quezon City. Pero wala pang eksaktong detalye ang ikinasawi ng aktres. Sa inilabas na statement ng talent management na PBL Entertainment Incorporated, kinumpirma na rin nila ang nangyari at nangakong maglalabas ng detalye kapag pwede na. Nakiusap din sila sa publiko na irespeto ang hiling ng pamilya ni Jacqueline na bigyan sila ng privacy at mag-alay na lang ng dasal para sa kanya. Sa ngayon, ipinaubaya na ng Quezon City Police District sa Marikina Police ang investigasyon sa nangyari. Nakalagak na rin ang mga labi ng aktres sa isang memorial chapel sa Quezon City. Pero mahigpit ang seguridad na tanging malalapit na kaanak pa lang ng pamilya Gac at Eigenman ang pinapapasok. Ipinanganak sa Angeles City sa Pampanga noong October 21, 1964. Kilalang icon sa TV at pelikula si Jacqueline Jose. Magaling na aktres, mapadrama o sa komedya. At siya lang naman ang kauna-unahang Pinay na nagwagi ng Best Actress sa prestiyosong Cannes Film Festival sa France noong 2016. Dahil sa role niya sa pelikulang Maros, humabot na rin siya ng iba't ibang parangal sa mga ginampanan niyang role sa iba pang pelikula at teleserye. Ilan sa mga natatangi niyang pinagbidahan ang Flor Contemplacion Story, Service at Patay na si Jesus. Huli rin napanood ang aktres bilang General Dolores sa hit kapatid serye na Batang Quiapo. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawi, News. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV Manila. But anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's video, medyo malungkot siya guys. Ito yung pagpanaw ng actress na si Jacqueline Jose. So kilala yan bilang batikang actress. So iba-vlog ko siya kasi naglabas ng statement yung kanyang pamilya kung ano ang kanyang kinamatay. Kasi kagabi lumalabas na yun sa social media, talagang yung balita puro sa kanya. So siyempre pagka mga ganong artista, maraming haka-haka. Anong posibilidad na pinatay ba siya, sinadya, o ano ba nangyari? Alam naman natin pag mga sikat, ganun po talaga nangyari. So ngayon naglabas sila ng statement. So panoorin muna natin guys, tapos balikan natin yung reaction tungkol dito dahil may experience din tayo dito. Pasok. It's with great sadness that I announce the untimely passing of my nanay, Mary Jane Gac, better known as Jacqueline Jose. At the age of 60, on the morning of March 2nd, 2024, due to a myocardial infarction or a heart attack. We'd like to thank everyone who has since extended their prayers and condolences to us as our family is trying to come to terms with this unfortunate incident. Please provide us the respect and privacy to grieve, and we hope this would put all speculations to rest. I'd just like to say that her undeniable legacy will definitely forever live on through her work, through her children, grandchildren, and the many lives she's touched. As she herself, her life itself was her greatest obra maestra. Thank you. Thank you. So yun guys, napanood nyo, di ba? So sinabi ng kanyang anak na si Andy Eigenman na ang kinamatay pala ng kanyang nanay, tawag niya nanay, ay heart attack na tinatawag nating traitor sa lahat ng sakit. So unang-una,
nagluluksa po tayo at nakikiramay sa pamilya Eigenman sa nangyari dito sa kanila. Sa rest in peace, Jacqueline Jose. So, kaya ako na-topic to guys, unang-una, hindi naman po tayo doktor, para lang baka lang makatulong kahit papaano, di ba? Kasi yung heart attack ngayon, number 1 nga daw na pumapatay sa ating mga Pilipino o kahit sa ibang bansa. So, lahat yan dumadanas sa mga maraming tao. May experience din kasi ako dyan guys. Mga parents ko kasi, yung nanay ko at yung tatay ko, namatay din dahil sa heart attack. At yung sumunod, last year lang guys, yung kapatid ko na heart attack din. Bata pa, 35. Di ko na masyadong ikukwento kasi nga, medyo malungkot yun guys. So yun, kahit ako nararamdaman ko dati, parang lagi ka napapagod, di ba? Akit ka lang sa hagdan, hihingalin ka, nahihilo ka minsan, at kung ano pa mga pakiramdam. So hindi ako sanay magpa-check up, pero time na yun dahil wala akong choice. Parang talagang napapagod ka agad ako, nagpa-check up ako. So nung nagpa-check up ako, sabi ng doktor, unang tanong niya, may lahi ka bang high blood? Yan ang unang tanong eh. Meron ba kayo sa kamag-anak mo, parents mo? Sabi ko po, yung parents ko. Yun na nga. Ang sabi niya, kung gano'n, chineck up niya ako, guys. Chineck up niya ako, tapos sabi niya, pa-laboratory ka muna, tapos bibigyan kita ng gamot, sabi niya. So, yung pagkatapos nun, nagpa-laboratory ako, nung lumabas na yung resulta, nag-to the echo ako, kung ano nilalagay na aparato, at tapos yun nga, lumabas nga na mataas, high blood ako guys. Nung pagka-check up ako ng doktor sa akin, high blood ako at medyo nahilo. Yun na nga, nagreseta sa akin. Nagreseta sa akin ng gamot. Tapos ng mga ilang linggo na lang, tinigil ko na. Sabi niya, maintain mo na lang yung 3. So, ang unang binigay sa akin na sikat to guys, karamihan. Sa mga high blood, iniinom tong ito guys. Oh. Itong maliit na gamot lang to guys, 50 grams lang. Losartan, sikat to sa mga high blood. At itong clopidogrel by sulfate, ito naman patanggal ng blood clot, yung pagka namumuo yung dugo para nilalabnaw niya. At saka yung sikat din na amlodipine. Ito, ngayon ko lang nalaman to guys, dati hindi ko naman pinapansin to. Pero anong point natin dito? Para maiwasan guys, yung ganyang mangyayaring high blood. So alam naman natin, ang buhay natin na may hawak naman talaga yan, ang Diyos, di ba? Na kahit na anong gawin natin, pag oras mo na. Pero, may magagawa tayo para ma-prevent naman. Hindi naman porket alam natin na pag oras mo na mawawala ka na, wala ka nang gagawin. Di ba? Abusuin mo na sarili mo, uminom ng araw-araw kayo ng alak, kumain ka ng mga matatabang pagkain, magpuyat ka, pagurin mo, abusuin mo sarili mo, hindi naman ganun. Siyempre, binigyan din tayo ng Diyos ng buhay para alagaan din to habang tayo nabubuhay para makatulong sa kapwa at siyempre mapaglingkuran ng ating Diyos. So, pa-check up po kayo kung may nararamdaman kayo guys. Ako hindi ako doktor, pero ito base lang sa aking experience, yung 3 gamot na to, may binigay pa sa akin dati na ngayon 3 na lang mini-maintain ko para siyempre makatulong din. Mas maganda na yung preventive na, di ba? May iiwasan mo na. Kung may kaya ka namang gawin para hindi mapaaga ang pag-deads mo, pa-check up ka na. Wala nang ibang paraan. Kasi ang Diyos binigay yung mga doktor, di ba? Kasi marami sa atin minsan ayaw magpa-check up, takot malaman yung kalagayan nila o baka may sakit sila. Wag po. Kaya nga may doktor di ba? Binigay ng Diyos yan para tumulong sa atin. Tapos pag inom natin ng gamot, siyempre papasa Diyos na natin yan. Dahil kung nagdasal ka, gumawa ka ng aksyon, so bahala na si Lord doon. Di ba? Importante, inaalagaan mo sarili mo, nagiging aware ka. Kaya magpa-check up po tayo, lalo na ngayon, summer na guys, summer na. Para hindi tayo tamaan ng atake sa puso na which is nararamdaman ko ang feeling ng mga family Eigenman. Yung malungkot talaga, pinakamasaklap at malungkot sa kasaysayan ng tao ang mawalan ng mahal sa buhay. Kaya ingatan po natin ang ating mga sarili, lalo na may mga pamilya tayo, may mga anak tayong binubuhay. Di ba?
huwag kalimutan magpa-check up. Ito simple lang, mura lang to guys, sa mga generic pharmacy, magkano lang to. Mura lang ang bili ko dito. Ito, lifetime maintenance na to guys. Pero at least, kahit pa paano nakakatulong, di ba? Yun ang dahilan kaya ako nag-vlog dito para makatulong po kahit konti sa inyo. Dahil ito, true experience, hindi naman tayo doktor. MD lang tayo. Mukhang doktor lang, pero hindi po tayo doktor. So again, nakikirami tayo sa pamilya, Eigenman, at ingatan po natin ating kalusugan para sa ating pamilya. Alright? To God all be the glory. Maraming salamat.